Well, mga kapopong, kumusta? Well, bago tayo dumako sa ating main topic, patungkol sa ginawa ng China noon sa mismong barko ng Vietnam, ay mayroon muna akong breaking news sa inyo, ha? Well, paniguradong ang karamihan naman sa inyo alam na yung mga floating barriers na inilagay ng China pinutol na ng Coast Guard ng Pilipinas upang makapasok nga dyan ang mga mangingisda nating mga Filipino. Pero mayroon lang akong ibabahaging medyo nakakatakot o medyo nakakapangamba sa inyo, ha? Alam nyo ba na posibleng mayroon na namang gawin itong China doon sa West Philippine Sea o doon sa EEZ ng Pilipinas? Well, basically ganito kasi yan. Noong nangyari kasi itong pagsira ng mga coral reef sa bahagi ng Pilipinas na yan, ay posibleng nangyari yan noong mga panahon na sobrang busy naman ang China na manggulo sa mga Philippine Coast Guard sa ibang bahagi naman ng Pilipinas. Well, sa madaling paliwanag posibleng ang strategy talaga ng China ay gagawa sila ng mga aksyon sa ilang bahagi ng Pilipinas na once na maging busy naman dyan ang Philippine Coast Guard at ng Philippine Navy natin ay dyan naman magsasagawa ng pagkilos itong China sa ilang bahagi ng Pilipinas na hindi naman masyadong napagtutuunan ng pansin ng ating gobyerno. Well, ang galing diba? Na kumbaga sumasalisi itong China. Well, sabihin man natin na hindi pa naman inaamin ng China ang patungkol sa pagkasira ng mga coral reef natin na yan. Pero actually kung tatanungin mo naman ang ibang bansa sa kung sino ba ang posibleng gumawa niyan, ay paniguradong ang sasabihin rin nila walang iba kundi ang bansang China rin. Particularly ang gobyerno ng China na ang pinapangamba ko naman ngayon ay baka kasi yung ginawa ng China na paglalagay ng mga floating barriers dyan sa lugar natin na yan ay posible kaya na may panibagong pananalisi na naman na ginagawa itong China sa bahagi ng Pilipinas? Pananalisi o pasikretong ginagawa na naman ng China? Well, posible yan, diba? Dahil ang medyo nakakalungkot rin kasi na paniguradong mag-a-agree ka rin sa akin, alam rin kasi ng China ngayon na hindi naman rin kasi gaano karami ang assets o ang mga sasakyang pangdagat ng ating Navy o ng ating Coast Guard man. Yes, mga kapopong, sa laki ng Pilipinas mukhang dapat dyan talaga mag-invest ang ating gobyerno sa mga sasakyang pangdagat nga at hindi sa kung ano-anong bagay na wala naman talagang maitutulong sa Pilipinas. Anyway, dumako na tayo sa ating main topic. Well, alam nyo ba na halos ilang taon na nakakalipas ay mayroong isang pangyayari sa karagatan ng Vietnam na mismong barko ng Vietnam Fishing Surveillance Department alam nyo ba na halos palubugin niya ng isang Chinese boat? Actually, ganito kasi ang nangyari. Well, para ulit sa mga hindi nakakaalam, ay actually ang isang state-owned company kasi ng gobyerno ng China ay walang pakundangan na nagdala ng isang oil rig mismo sa karagatan ng Vietnam noon. Yes, mga kapopong, isang oil rig nga. Well, alam niyo naman siguro na ang malaking bahagi rin ng karagatan ng Vietnam inaangkin rin ng China kahit hanggang sa ngayon. Which is ang malupit pa dyan ay habang dinadala kasi itong super laking oil rig na ito papunta nga doon sa Vietnam, ay alam niyo ba na marami ring mga Chinese Coast Guard at mga Chinese tugboat ang nag-guide dyan sa oil rig na yan na ginawa naman nila yan upang successfully na mahatak nila yan papuntang Vietnam. Pero alam niyo ba ang isa sa mga target ng China sa kung bakit masyado nilang inilapit sa Vietnam itong oil rig nila na yan? Yes, mga kapopong, tama nga ang inyong nasa isipan, which is strategy nga yan ng China upang dyan nga magsimula ang pagkontrol nila sa karagatan ng Vietnam na kanilang inaangkin naman. Well, pero kilala nyo naman itong Vietnam na sa mga ganyang sitwasyon talagang lalaban at lalaban talaga sila. At sabihin man nating nagkaganito ang isa sa mga barko ng Vietnam dahil nga sa isang barko galing China, ay still hindi pa rin natatakot ang bansang Vietnam na bukod kasi doon sa mga diplomatic actions nila as in literal na lalaban talaga itong Vietnam sa grupo ng China na nandoon. Pero for some reason naman pagkalipas ng ilang panahon ay alam nyo ba na winidraw ng China o tinanggal o inalis ng China itong oil rig nila na yan
na kung pagbabasihan naman natin itong article na ito na galing sa The Diplomat, ay actually meron diyang 4 na posibleng rason sa kung bakit nga ba nagdesisyon ang China na alisin na yung oil rig na yan. Pero kung ako naman ang tatanungin nyo, ay sa tingin ko sa kung bakit inalis ng China yan dahil alam rin kasi ng China na hindi talaga papasindak itong bansang Vietnam. At posibleng kung igigiit kasi nila na ipagpatuloy ang drilling ng langis sa karagatan ng Vietnam, ay baka maulit-uli yung nangyari noong 1988 na naging sagupaan ng bansang Vietnam kalaban nga itong makulit na gobyerno ng China noon. At sabihin man nating maraming buhay ng mga Vietnamese ang nawala noong 1988, kalaban nga ang China doon sa karagatan, ay actually yan naman ang nagiging motivation ngayon ng mga tao sa Vietnam upang huwag silang mabuli uli ng China no matter what happen. Ang tatapang, di ba? Sana all. Well, syempre gusto ko malaman ng inyong opinion, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman o natutunan ka sa video mo, mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video, ay i-comment lang yan sa baba. At muli, Teacher Popong na nagsasabing, Te Amo!